bayan? Ano ang good news ngayon? Tingnan niyo po ang inyong katabi. Mukhang good news ba yan? So, ngayon po, Dispiras ng Pasko, December 24. At tamang-tama naman po, fourth Sunday of Advent. Kaya masasabi po natin, no? Ano po yung fourth Sunday of Advent? Last na po ito. Hindi lang last Sunday of Advent, ito rin po ay last day ng Advent. Kaya fourth Sunday, last Sunday, and last day of Advent. Kaya tinan po natin, i-review natin. Oh. So, ito po yung yan na, no? Ang ganda nung last Sunday. Ano yung last Sunday? Third Sunday. Ang tawag po doon, Gaudete Sunday. Ano yung Gaudete? Ang sabi, rejoice. And shout for joy. Kaya napakaganda yung Gaudete Sunday eh. So ngayon po, ito na yung fourth Sunday naman. Nasabi na nga natin, last Sunday of Advent yan. Last day of Advent. Nako, bukas, no? Eto na, Pasko na. Huling araw ng ating paghahanda. So ano po yung dapat nating paghandaan? So, muli, review lang. Ano bang ibig sabihin ng Advent? Ang Advent po ay mula sa Latin na salita ad and venio. Ibig sabihin, ito ay ad to and venio means to come. Kaya literally, to come to. So ngayon, tayo maghahanda sapagkat alam natin, someone is coming. So we have to prepare. At itong po paghahanda na ito, sabi nila, ay 3 uri. Aba, ano yung 3 uri ng preparation? So una, mayroon po tayong tinatawag na liturgical preparation. Nabanggit po nga natin, ngayon ay paghandaan ang Pasko. Kaya bukas no? Pasko na. Mamayang gabi, actually, officially. So anong ibig sabihin ng Pasko? The great mystery of incarnation. Yung mga bata, madaling maunawaan yun, di ba? Remember, carnation, iba, masarap. Ayan, ano? Nagkakarne, nagkalaman ng Diyos. Ang Diyos na di nakikita. Kaya, ang ganda, di ba? Ayan, ayan si baby Jesus, nagkalaman, no? So ngayon, tatalakayin po natin mamaya, ano ba yung pagkatao at yung katawan, no? So, prepare for the birthday of Jesus. Kaya naghahanda po tayo ngayon. Christmas 2006 na ito. Bagong Pasko. Ang Diyos ay naging tao. Yan po ang misteryo ng ating ipinagdiriwang. So, yan po si Jesus, nagkatawang tao. So, bibigyan din ko po ngayon, anong ibig sabihin yung nagkatawang tao? Tingnan nyo po ito. Ayan, makikita nyo. Ayan, ang tao, ang Diyos ay naging tao. Tanang! Ayan, Diba ang cute? Diba? Ang Diyos naging baby. Kaya pag may bagong panganak, anong amoy niya? Amoy baby. Amoy pa lang yun, ha? Amoyin mo nga katabi mo. Amoy, Ayan, Kapag pero yung baby, ang sarap, amoy pa lang lahat ng mga baby. Newly born babies, amoy pa lang, no? There is purity talaga. Kaya ipapakita po natin ang kagandahan. Kaya palang pagiging tao, no? Eto pa, hindi lang naging tao. Ayan, nakita natin, no? Makita po natin dito, uy, may katawan. Nagkatawan. Ano ibig sabihin? Ang katawan pala, biyaya. Kaya ngayon po, bilang tao may dignidad. Kung ang Diyos pinili maging tao, tayo pinanganak na tao, dapat may dignidad ang pagkatao natin. At hindi lang yan. Ang ating katawan ay biyaya. Kaya tingnan mo ang katabi mo, may katawan ba? Ayan. Kaya sabihin mo, biyaya yan. Ayun, yung iba iba ang tingin sa katawan, pinapaltan pa. Usong-uso yung no sleep. Ayan, Aba, anong mahalaga? Ang mahalaga, mayroon kang ilong at ikaw'y nakakahinga. Ha? Panguman yan o hindi. O sige, huminga ng malalim. O diba? O libre yan. Biyaya. Ha? Ano mahalaga? Lahat ng parte ng katawan, biyaya. Kaya walang taong mahirap. Ipagbibili mo ba ang utak mo, puso mo ng 1 milyon? Aba, hindi. So doon pa lang, puso at utak, milyonaryo ka na. Ha? Ay ano pa, yung cells mo sa katawan. Ilan ang cells natin sa katawan? Trillions. So if you're going to sell your cell, 1 peso each, abay, trillionaire ka. Kaya pakisabi mo sa katabi mo, mayaman ka. Ayan,
So, ano ang katawan? Blessing. Paano nagkakasala ang katawan? The misuse of the blessing. Ang kamay, ginagamit yan sa pagtutulong. Pag ito'y pinagsampal mo, the misuse of the blessing. Kaya lahat blessing. Kaya ulit, sabi mo sa iyong katabi, biyaya ka. Mapalad ka. Malapad ka. Ayan, ano? Pwede na rin yun. Habang lumalapad, gumaganda. Ayan, ang katawan. Pangalawa, pinaghandaan din natin tinatawag nating doctrinal preparation. Anong ibig sabihin yon? Itong Diyos na naging tao, na ianak, nagsilbi, nagmahal, anong ginawa? Ipinako sa krus ng matay, resurrected, ascended. Kaya pala, ang sabi niya, I will come back. Ayan, babalik ako. Second coming of our Lord Jesus Christ. We have to prepare for that. Kailan? Nobody knows. Secret. Ayan. Pero darating. Hindi lang yan. Lahat ng buhay sa mundo may katapusan. Kaya sabihin muli sa iyong katabi, hindi kita tinatakot. Pakibulong nga, hindi kita. Mamamatay ka rin. Ayan, ayan, ano? Ay, totoo naman, ano? Lahat tayo, all of us will die, no? Pero paghandaan. Kaya nga po, mahalaga maghanda. Kaya nakita natin sa Bicol, sa Albay lalo na, ganun din sa Leyte, Samar. Pag mayroong bagyo, paghandaan, pag hindi ka naghanda, pwede kang malahat, pwede mangyari. Kaya mahalaga ang paghahanda. So paghandaan ang muling pagbabalik ni Jesus. At yung pong pangatlong paghahanda raw, eto na. Ayan, malapit-lapit na kapatid, nakikita mo ba yan? Ayan na siya. Ayan, dumarating na. Ha? Welcome Jesus. Ayan. So, ang pinakamahalaga pa pala, mayroon pang pangatlong paghahanda. And this is what we call daily preparation. Ano yung pang-araw-araw na paghahanda? Tingnan nyo po, ha? Christmas, remembering na lang yun eh. Actually, remembering. Kasi nangyari na yun 2,000 years ago. Second coming, future event yun. Hindi natin alam kung kailan. So kung titingnan natin, ayan, mayroong past, may future. Mayroong ipinanganak at mayroong darating. Ang pinakamahalaga daw po ay yung ngayon. Prepare for the coming of Jesus Christ in our life now. Now. Kaya anong ibig sabihin na yon? Jesus should be born in our hearts now. Dapat may anak si Jesus sa ating puso ngayon, hindi bukas, bagkos ngayon. Kaya nangyari kay Mama Mary, literal. Nandoon si Jesus sa womb niya. At dapat si Jesus nasa atin din, nasa puso, nasa isip. Yun ang ibig sabihin, let Jesus be born now. In our own womb, in our heart, in our mind, in our whole being. Ano pong ibig sabihin yan? Dalawang uri yung birth na tinatawag. Yung una, we call it passive. You just let Jesus to be born. O sige Lord, come. Di ba? Kaya kang nasa, Maranatha. Yan, ano? An invitation, passive. Allow God to dominate us. Sige Lord, I welcome you. Come. Ganda, gano? Yung pangalawang uri, ito yung pangalawa. Kaya yung pagkakanyan siya, abay, maianak siya dyan. Yung pangalawa, tinatawag natin yung active. Ano yung active? Aba, we should give birth to Jesus. Anong ibig sabihin yun? Sapagkat nandiyan na si Jesus, iluwal natin. O, yung mga nanay dyan, yung mga nanganak na. Kaya tingnan mo yung katabi mo, mukhang nanganak na ba yan? Ayan, ano? Alam nila. Ito yung mga nanganak. Tingnan nyo. Tanang, ayan, pag nanganak. Eto. Anong ibig sabihin? Pag inaanak ito, mayroon pong proseso yan. Kaya hindi madali ang mga anak. There is what we call pangs of birth. Alam na mga nanay yan, no? Hindi madali ang mga anak. You should exert effort. Ito sa Tagalog ang tinatawag na iiri mo. Ayan, ano? Kaya yung palang Pasko, how to give birth to Jesus, ay hindi madali. Aminin. Kaya yung katabi mo, ang hirap mahalin. Iiri mo ang pag-ibig. I love you. Ayan, ano? Iniiri. Ang ganda, no? We have to exert effort. It's not only allowing Jesus to be born, but we should give birth to Jesus. Kaya ito po, kaya sabi natin, may pamamaraan ang panganganak. At ito pa ha, hindi lang panganganak. We should follow the procedures. Mag-ingat, aba, ilan ang mga namamatay ng mga nanay. Mahirap yon. Sabi nila, isang paa mo ay nasa libingan. Kaya palakpakan natin lahat ng mga nanay, no? Yan. O, pag-ingatan, yung pagbubuntis at panganganak, sabi nila, now, yun ang physical. Let's talk about spiritual giving birth. Ayan. Ito naman ang tinatawag natin, spiritual na pagbubuntis. Allow Jesus to be born so that we could give birth to Jesus. So first, allow Jesus, no? We should allow Jesus to be born in our hearts, then give birth to Jesus. Ito po ang mangyayari ngayon. Iluwal natin si Jesus sa ating salita, gawa, isip at damdamin. Napakaganda.
Kaya kung minsan tinatamad ka, malamig, aba, iluwal mo si Jesus. Gawain mo, for Jesus, ha? Minsan gusto magsalita ng masama, ay hindi, for Jesus. Gusto kong iluwal si Jesus. Uy, ang ganda mo, ang bait mo, ha? Say positive things. Kaya uli, bigyan mo naman, tingnan mo yung katabi mo. Iluwal mo si Jesus ngayon, sabi mo sa iyong katabi, ang ganda ng hairdo mo, ayan. Ang cute mo, di ba? Kaya ngayon pa lang, sa maliliit na pamamaraan, we could give birth to Jesus. Spiritual giving birth ang tawag po dito. At ngayon po, ito ngayon ang hamon sa ating lahat, no? So ang hamon po ngayon, ito, reminder, ang banal ay naging tao para ang tao ay maging banal. Kaya kapag si Jesus sa ating puso, isipan, gawain, tayo nagiging banal. Tingnan mo nga yung katabi mo, banal na ba? Ayan, no? Ang banal ay naging tao para ang tao ay maging banal. Kaya pag sabi mo nga, banal ka na. Ayan. Kaya ang ganda pala yung sa gospel, ano? Bakit tinawag na blessed? Sino yung blessed? Pag yung greetings, blessed, hail! Blessed, the Lord is with you. Kaya pala ang ganda, kapag ikaw'y mapalad, the Lord is with you. Puspos ng banal na espiritu. Yun ang pagbati ni Elizabeth kay Maria. At nung si Maria binati ng anghel, ganun din, blessed! Kaya uli, sabi mo sa iyong katabi, blessed ka. Ayan, oh. So, ito po ang diwa ng Pasko. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Ang Diyos ay dapat maianak at mailuwal sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. And I do believe, Christmas is not only for Christians. Ang Pasko ay hindi lang dapat para sa mga Kristiyano. Siyempre, bilang Kristiyano, ianak natin si Kristo. Ano naman ang mensahe natin sa ating mga kapatid, sa mga Hudyo? So sa mga Hudyo, allow Yahweh to be born in your hearts. Allow Yahweh to be born in your mind, in your whole being. And give birth to Yahweh. Ay halimbawa, ikaw ay Muslim. So, give birth to Allah. Ang ganda, hindi po ba? Kung ikaw man ay Buddhist, anong gagawin mo? Allow Buddha to be born in your hearts. And give birth to Buddha. Kaya itong Pasko ay para sa lahat. Iluwal natin ng Diyos para magkaroon ng pag-ibig, bigayan, pagpapatawad at magiging maganda ang ating buhay. Ito po ang mensahe ng Pasko. To all human beings, let God be born in our hearts. Kaya po ngayon, sa ngayon, panghuling linggo, huling araw ng paghahanda, sabay-sabay nating sabihin, all together, come, Lord Jesus, come. I invite you to close your eyes, bow your heads. Allow now Jesus to be born in your hearts, in your mind, in your whole being. And after this Mass, and that is now, promise to God, to Jesus, that you will give birth to Him. Iluwal mo si Jesus sa iyong pang-araw-araw na gawain, sa iyong isip, damdamin, salita at gawa. And we thank God for the gift of Jesus. We thank God for the gift of Christmas. Thank you, Lord Jesus. Thank you, God the Father. Thank you, God, Holy Spirit. Amen.